this shit up. What is your profession? Buksan ko yung isang cellphone ko. Ang tanga ko noon, dami kong cellphone, hindi ko ginamit. Oo nga, ang tanga mo nga eh. My gosh! May isang cellphone ka naman dyan, ang dami mong cellphone dyan, nakakalat sa bahay mo, di mo gamitin. Teka. Papasukin kita. Ah, sige. So yun, ayan po yung ating, hindi, totoo sin, ito, ano to, magaling to mag-explain. Mas magaling mag-explain sa akin to. Tsaka in fairness, may sports car na to. Hindi, nagtatrabaho po kasi to sa ano. Ayan, sige. Okay na? Amin ko na yung boses ko kasi baka ma-hold up ako. Gumulo mundo nyo, tol. Kaya nga eh. Ay, si pambansang loyalista nandito, si Sir. Oh. Okay na, okay na. Ayan, okay na, okay na. Okay na. Okay. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga ating mga DDS natin dyan. Diyan kayo tatapat ha. Tatanggalin ko yung camera ko. Buksan mo camera mo. Ayan. Yun! Hi! Sa mga hindi nga pala nakakakilala kay... Ito na, ingay ng sound effects mo. Sa mga hindi nakakakilala kay DJ, siya po si DJ K21. Isa rin na DDS vlogger po yan. Subscribe nyo po. Ngayon, kaya ko siya inimbitahan dito kasi mas magaling po siya mag-explain about po dun sa West Philippine Sea issue na yan. Na marami pong nang bubulag sa atin. O, ano yun, tol? Ano yun? Kilala mo yan? Sige. Regarding dyan sa ano, Sige. Tuloy mo lang yan. About West Philippine Sea tayo. regarding po sa West Philippine Sea, no, yung sinabi ni Kalbong ninyo, Baluga, isa pong peke. Bakit ko sinabing peke? Ayan no, Duterte aligns Philippines with China. Lagi naman fake yun. Kailan to? Ito yung ini-issue nila na may kasulatan na nangyari. Kaya naman may kasulatan. Ayan no, tingnan mo Philippine President Rodrigo Duterte announces. Ang sinabi niya dito, guys, gusto kasi makipag-separate noon sa US ni Tatay Digong. Kasi nga, matagal na tayong under ng US. Tama. Ngayon, with the China as a two agreed to resolve their South China Sea dispute through talks. Ayan, Duterte made his comments in Beijing where he is visiting at least 200 businesses. Eto po yung sinasabi natin dito, pumunta po si Tatay Digong doon, hindi para mamersonal, dahil sa business. Sige, bro, tuloy mo lang. Nakikinig kami. Para sa mga negosyante, ayan new commercial alliance as relationship with long-time ally Washington DC. So ang pino-point natin dito, guys, yung sinasabi po ng mga nila Mike Abe, nila Nino Barcaga, tsaka nila Ninong Janet, hindi po totoo. Kasi guys, ito po merong patunay na Duterte's effort to engage with China months after the tribunal, ruled the Beijing did not have historical rights to South China Sea. Okay. Even both a previous administration in Manila marks reversal in foreign policy. Di ba? Ang sinabi pa dito, his trade secretary Ramon Lopez. Yun, isa pa yun. Ito guys ito po ang inuwing pera ni Tatay Digong nung pumunta siya sa
China. Kasi walang-wala tayo nun. Nung nawala si Pinoy, si Ninoy Aquino, nung Maricar, pumunta si shoutout. Tatay Digong, walang-wala tayong Ma'am pera Kat, nun. shoutout. Anong ginawa ni Tatay Digong? Pumunta siya sa China para makipag-negotiate. Negotiate. So, ito po ang kapalit nun. Ayan, his Trade Secretary Ramon Lopez said $13.5 billion in a deal would be signed during the China trip. So, ano yung binenta dun? Saan yung binenta doon? Yun ang tanong ko kanila, ninyo. Yan din yung Yun tanong ang ko mga doon tanong eh. ko sa mga fake vloggers na nagsasabi ng fake news. Oo. Yun ang tanong ko sa inyo. Nakinabang kayo sa pera. Di ba? Oo. Tapos, ito pa ang sinabi, I've realigned myself in your ideology flow and maybe I will also go to Russia. May plano during that time nun si Tatay Digong pumunta din sa Russia. Which is mga nangyari nga, di ba? Pansinin nyo kahit Saudi Arabia, ang taas ng respeto kay Tatay Digong. Totoo yan. Pero nung pumunta ang Amerikano sa Saudi, ano nangyari? Nga. Kalahati. Imbis na 1 billion barrel of oil, kalahati. Kalahati. Siyempre. So, Eh, So, eto, tanong ko sa inyo guys. Ito ang tanong ko sa inyo guys. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Yung nakaraan na pinuntahan ni Tatay Digong na ang dami nila ngayon pasakalye na pambibintang kay Tatay Duterte? Or, etong nangyaring kasunduan? Ano to it's trading ang matanda, di ba? tama. Ano yan bilateral agreement Bayo. Bigyan mo ako nito, ito bigay ko sa iyo. Parang exchange. Trade. Diba? Ganun po when it comes to trading. Trading. So hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung mga sinasabi nilang Ma'am Roda, kay shoutout. Tatay Digong na binenta ang Pilipinas, marami pa sakaling gano'n. Parang hindi ako naniwala. Kaya malaki pong kahibangan ang mga pinagsasabi nito mga taong ito kasi unang-una, nasan yung proof nyo? Kayo nga mismo mga vlogger, kayo mga mismong fake news. Tapos Wala ito. nga kayo naitulong sa Pilipinas, yung presidente natin may naitulong, di ba? Which is, kahit ex-president siya, nagmamalasakit pa rin siya sa mamamayang Pilipino, kayo, nga, puro fake news, puro kalokohan. Pinupush nyo pag gumera ang Pilipinas. Wow! Boom! Tapos ito, tol. So ang tanong ko, pag gumera ba ang Pilipinas, sinong kawawa? Mga Pilipino. Boom! Anong ipambabala nyo? Mga manananggal. Bato. Mga tikbalang. Di ba? Yun na lang common sense na lang O bakit nandito ang kasi gusto nila talagang gumera kasi wala na nga silang pera sa US. Ito guys, to tell you frankly, ang US po naghihirap talaga. Ang laki na po ng utang nila sa World Bank. Second, Yan ang marami hindi nila na pong alam. umaaray sa US na mga tao mismo. Yan ang Yung hindi nila mamamayan alam, nila, bro. Umaaray na kay Joe Biden. Pangatlo, guys, gumagawa po sila ng gera. Bakit? Kasi po, doon talaga sila kumikita. Tama. Tingnan nyo, example na lang, common sense na lang po sa mga kababayan natin. Once na tinuloy nyo yung gera nyo sa China, sa mga Pilipinong kababayan natin around the world. Pag ginawa nyo yun, matutulad kayo sa Ukraine. Simple as that, sinulsulan ng sinulsulan. Ngayon nga. Iwanan sa ere. Di ba? My gosh! My God! What is your profession?